Ang brutal na pagpatay ng first prince na si Benjamin kay Serednik. Hindi lang niya ito basta pinatay ng simple, pinamukha nito kung gaano siya kahina, kung gaano siya kabaguhan pagdating sa paggamit ng nen. Hindi nga man lang siya gumamit ng nen para wasakin ang ulo nito. Kung paano niya pinlano at in-execute ang pag-assassinate sa lahat ng iba pang mga princess. Si Prince Camilla, si Prince Tsubepa, si Prince Tyson, maging ang iba pa. Kasama na dito si Wobble, si Fugetsu, ang mga princess na naghahawak ng mafia sa loob ng Kakin Empire at maging ang mga mafia bosses, maliban sa Hailey. Ang final revelation and confirmation ng kung paano nagwo-work ang Guardian Spirit Beast ng First Prince at kung paano niya binabalak na patayin ng lahat ng prince para ang anak niyang magiging susunod na king ng Kakin Empire. And after that, patuloy na siyang mabubuhay ng habang buhay bilang isang Guardian Spirit Beast sa susunod pang mga king. Ang lahat ng yan at marami pang iba tatalakayin natin dito sa ating full chapter review ng Hunter x Hunter chapter 417. Kaya naman guys, siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na rin nyo ng bell button. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Title ng chapter, Emergency. Pinakaunang panel, kitang-kita natin dito na after ngang iputok nitong si Benjamin ang kanyang napakalaking firearm, lumabas dito ang napakaraming bullets. Mga bullets na tumama directly sa katawan nitong si Serednik at tumagos pa nga ito sa kanyang likod. Dahil dito guys, napatalsik si Serednik. Kitang-kita natin sa mukha niyang excruciating pain na talagang ramdam at talagang iniinda niya ang sakit mula sa sugat na yon sa kanyang tiyan. Pero hindi doon na-satisfy si Benjamin. Inapakan ni Benjamin ang mismong sugat sa tiyan niya habang iniinsulto at binabastos itong si Serednik. Ayon dito kay Benjamin, ang isang scum o isang napakaduming tao dahil alam pala nitong si Benjamin ng mga pinaggagawa nitong si Serednik, hindi daw nito deserve na mabuhay. Hindi nito deserve na maging parte or maging participant sa loob ng Succession War. Habang dahan-dahan na inilalapit nitong si Benjamin ang talampakan ng kanyang boots sa mukha nitong si Serednik, gusto daw niyang tandaan ni Serednik na itong si Benjamin ang pumatay sa kanya. At ang pinakahuling bagay na makikita niya bago siya mamatay, bago siya pumasok ng impyerno ay ang talampakan nito. Hanggang sa completely dinurog na talaga niya ang mukha ni Serednik. At kung titingnan natin ang panel na to guys, durog talaga ito. Kitang-kita natin halos hindi na visible ang kanyang ulo. Nawasak na ito ng pag-apak ni Benjamin. Dahil dito, napaisip si Salkov, ilusyon lang ba ito? Totoo daw ba ang nakikita niya? Dahil ang binabanggit dito nitong si Benjamin guys, sabihin daw ni Salkov ang lahat ng nakita niya. Hindi niya kailangan magsinungaling. Kung nakita niya na pinatay, dinurog nitong si Benjamin ang ulo ni Serednik, sabihin niya yun upon investigation. Dahil hindi siya natatakot, alam niya at palalabasin niya ang lahat ng krimen na pinaggagawa nitong si Serednik. Therefore, lalabas na okay lang angkop ang ginawa niyang punishment dito dahil sobrang dami din naman ang krimen na ginawa ng Fourth Prince. Pero napapaisip talaga dito si Salkov dahil pareho na ng sinasabi si Benjamin at itong si Serednik. Kung previously nakita natin ang utos ni Serednik kay Salkov, sabihin niya kung ano talaga ang nakita niya. Kahit na ang katotohanan ay ife-fake nitong si Serednik ang kanyang pagkamatay. Ngayon, si Benjamin ganun na din ang sinasabi. Pero this time, hindi alam nitong si Benjamin na may binabalak pala itong si Serednik. Also, dito din nagkaroon ng clarification na actually, hindi talaga alam nitong si Benjamin na merong ganong ability si Serednik. Dahil after niyang wasakin ang ulo nito, sinabi niya na kahit na daw patay si Serednik, kung naririnig siya nito, tuturuan niya ito ng final Nen lesson. At dito niya sinabi na dahil lang nga sa ginamit niyang Zetsu, meron itong napakalaking weakness. Once na mag-enter daw siya ng Zetsu, kahit meron pa siyang Nen Beast, kahit may Guardian Spirit Beast pa siya na overpowered, magdi-disappear yon, made-deactivate yon. Which means, rason kung bakit nang makita niya na naka-enter ng Zetsu state, itong si Serednik, pinatay niya na ito. Nakita niya ito bilang opening na para bang ibinaba nitong si Serednik ang kanyang guard at binibigyan niya talaga ng chance si Benjamin na patayin siya ng one hit. Kaya naman kahit may kutob itong si Benjamin na isang counter-effective type, ang Nen ability ng Guardian Nen Beast nitong si Serednik, tinake niya ng chance at ngayon napatay nga niya ito. Pero alam naman natin ang katotohanan, kasama ito sa plano ni Serednik. Si Salkov ang naguguluhan dito guys. Totoo daw bang nakikita niya or peke or ilusyon? Totoo bang pagkamatay ni Serednik
Or baka naman maging itong si Benjamin ay isang ilusyon lamang. Napapansin din niya dito, tinatanong niya sa kanyang sarili, ang nakikita ba niya, nakikita din daw ba ng ibang mga military ng royal troops na kasama ni Benjamin? Dahil nag-a-act sila as if wala silang napapansin. Isa sa mga balak na gawin nitong si Salkov as confirmation para masigurado niya kung buhay pa ba si Serednik or patay na talaga ito, babalikan niya si Teta. Titingnan niya kung nandito pa rin ang sugat, ang mark sa mukha nito, dahil kung wala na yon, ibig sabihin hindi na gumagana ang ability ni Serednik. Patay na talaga siya. Pero kung nandun pa rin yun at nagpe-persist, buhay si Serednik at successful ang pag-fake niya ng kanyang pagkamatay. Pero ang utos dito ni Prince Benjamin, kunin muna itong si Danjin at itong si Salkov, dalhin sila sa Ministry of Justice, ilagay sila under protective custody para sa investigation, and until further notice, wag muna silang pakakawalan. Pero itong si Prince Benjamin guys, hindi na sumama sa kanila. Pumunta na ulit ito sa kanyang room at ipinrepair niya na ang natitira pang mga vial. Natitira pang mga bottle ng TSK-17 at inilagay niya na yon sa boot na pwedeng mag-activate nito. Ayon dito kay Prince Benjamin, hindi talaga niyang ino-consider na participant na isa sa mga contenders para sa succession war itong si Prince Serednik. Kaya from here on, dito pa lang talaga magsisimula ang tunay na bakbakan. Pero humihingi din siya ng tawad na para bang ngayon pa lang nakokonsensya na siya sa gagawin niyang pagpatay sa dalawa niya pang targets. Pero wala siyang choice. Kinakailangan niya itong i-push through dahil para din ito sa prosperity ng Great Kakin Empire. At dumiretso na nga siya sa room kung saan naroroon ang 5th Prince at ang 6th Prince. Si Tsube pa at ito ang si Tyson. Currently sa room 1001 ito guys, sa loob ng quarters ni Prince Benjamin maliban sa military quarters. Bago siya pumasok dito guys, merong konting conversation sa gitna niya at ng iilang mga royal military troops. Nakatakas daw si Zhang Lei, ang 3rd Prince at ang 7th Prince na si Lazarus. Pareho silang dalawa, hindi nila malocate. Kaya ang naisip dito ni Benjamin, bakit hindi nila ito piliting lumabas sa pamamagitan ng mga allied forces nito, tulad na lamang ng mga hawak nila ng mga mafia family. However, balik muna tayo sa mga proceedings bago niya gawin ang plano niya dito sa leader ng CU at ng CHAR na mafia. Dito guys, makikita natin nakabalik na si Captain Balsamilco. Sa report ng kanyang sariling mga personal bodyguards, si Balsamilco daw talaga ito. 100% sigurado sila. Confirmed and clear yon. Dahil basing sa kanyang actions, sa facial expression, sa lahat-lahat, hindi na natin kailangang banggitin specifically, si Balsamilco talaga ito. Kung paano ito naging possible ayon kay Balsamilco, chances are, ini-launch na nitong si Hulkenberg ang susunod niyang arrow ng nasa katawan siya ni Balsamilco. Rason kung bakit, nakalipat na, nakaswitch na ulit ito ng body. Same goes naman guys para dito kay Coventoba. Kung nakakalimutan nyo na si Coventoba guys, ang isa sa mga bodyguards nitong si Benjamin na ipinasok sa loob ng quarters ni Zhang Lei. Nakuha nga niya ang coin mula dito sa Guardian End Beast ni Zhang Lei without knowing na after nitong mag-turn ng 2 digits, after nito maging 10 ang number na nag-a-appear sa coin, makokontrol pala siya nito. Kaya na-leak nitong si Coventoba kila Zhang Lei kung anong plano nila, mga sekreto nitong sila Benjamin at marami pang iba. Na-control din nila ang movement nito. Rason kung bakit ang dalawang ito, si Balsamilco at si Coventoba, gusto nilang ikulong muna sila dahil natatakot sila sa pwede nilang gawin. Currently, ang dalawang ito ay nasa loob din ng room 1001 guys, pero nasa kabilang kwarto lang. Hindi mismo ang hall kung saan naroroon si Tsube pa at si Tyson. Upon arriving, syempre formality, nagbatian ng magkakapatid, pero immediately hindi na sila nagpaligoy-ligoy. Sinabi na talaga dito ni Benjamin ang rason kung bakit ikinonduct emergency, ipinatupad ng special martial law. May nagnakaw daw ng isa sa mga biological weapons nila, at yun nga yung TSK-17. Although oo, hindi yun ganun kadelikado since hindi naman niya yun ma-activate. Hindi yun madedeploy kapag hindi gamit ang specific na boot na ginagamit nila para i-activate yon. However, still kailangan nilang malocate yon dahil not until hindi pa yun nalolocate, hindi pwedeng i-lift ang special martial law. Na alam na dito nitong si Tsube pa, ginagamit lang ito ni Benjamin para i-take over ang Black Whale gamit ang military personnel niya. Pero ayon din naman dito kay Benjamin, alam niya kung sinong possible na nagnakaw nito. Possible na isa sa mga guards ni Camilla, isa sa kanyang personal bodyguards na pwedeng tinrider siya dahil under yon ng kanyang kapatid or ng kanyang nanay na si Unma.
At dahil doon, hindi nila yun pwedeng basta-basta hayaan. Dahil kahit papano, kahit di nila ma-activate, pwedeng may ibang purpose yun. Napatanong naman itong si Tsube pa, in the very first place, bakit dala-dala nilang ganong kalakas na biological weapon? Na ang sagot nitong si Benjamin, balak nilang gamitin yon in case na kailanganin sa Dark Continent kapag may na-encounter sila na malalakas na creatures. Pero alam ni Tsube pa, may ibang purpose talaga to. Dito na rin guys, isiningit nitong si Prince Benjamin ang nakuha nilang idea, ang nakuha nilang napakalupit na sekreto mula kay Kurapika, na in the event na ang lahat ng mga prince ay lahat mamatay or lahat sila hindi mamatay or may matira na at least 2 na participants, walang mapipili na susunod na king ang Kakin Empire. Rason kung bakit makakasurvive nga sila, pero dito na babagsak ang ekonomiya ng Kakin Empire. Mawawala ng promised prosperity nito na nagagawa ng ritual ng Succession War. Syempre, hindi naman daw dito basta-basta nag-agree 100% itong si Benjamin, pero pinatawag niya ang ibang mga prince para pag-usapan ng tungkol dito. Pero ang hindi nila alam guys, currently may ginagawa na palang masama itong si Benjamin. Sa ilalim lamang ng table, idineploy niya na naman ang TSK-17 at malalanghap ito ni Tyson at ni Tsube pa. Kaya dito, aware na aware, confident na itong si Benjamin na sa loob ng 13 to 19 hours, mamamatay ng dalawang ito. Mababawasan na naman ang participants ng Succession War. Bago umalis itong si Benjamin, meron pang maliit na conversation sa gitna nila ni Tsube pa. Na ayon dito kay Benjamin, magkakandak din daw sila ng thorough investigation para sa mga VVIP, sa mga double VIP. At dito guys, sinabi pa nitong si Benjamin na pwede daw sa kanya sumama si Tsube pa para hindi ito maghinala. Pero alam ni Tsube pa, may ibang binabalak itong si Benjamin. Also, another thought na naglilinger sa isip nitong si Tsube pa, oo, pwedeng possible na hindi nga sila mamatay, makasurvive sila pero babagsak ang prosperity ng Kakin Empire. Pero since ang pinakamalapit para maging susunod na umupo sa trono kahit hindi through Succession War ay ang may mga military power, which means itong si Benjamin or itong si Camila ang pwedeng mag-takeover. Hindi nga sila nanalo sa Succession War, pero sila pa rin ang mamumuno. Not until mamatay ang dalawang to, hindi niya pwedeng i-consider ang possibility na yon. Then dito guys, makikita natin na sa pagbabanga ng iba pang mga deck nitong si Prince Benjamin, nandito. Kasama niya si Coventoba at itong si Balsamilco. Napaisip ang dalawa, bakit parang sobrang pinagkakatiwalaan daw sila nitong si Benjamin? Dahil in the very first place, delikado nga sila. Pareho silang naging under control ng iba pang mga prince. Pero ang sagot dito ni Benjamin, pinagkatiwalaan niyang dalawang ito, ni-risk ng dalawang ito ang buhay nila para sa kanya, pagkakatiwalaan niya din ito. Na dahilan kung bakit natuwa sa kanyang dalawa. Hanggang sinabi niya sa dalawang ito na gamitin nila ang kanilang gyo. At dito nila nakita na talagang mamamatay na pala itong si Benjamin. Dito na nagbigay ng further details si Benjamin. Nilagyan daw siya ng curse nitong si Camila ng mga assassins nito. Also known guys as untouchables or have-nots. At sa loob ng less than half a day, mamamatay na siya. Hindi lang yun ang tanging pumapatay sa kanya ng unti-unti. Infected na din siya ng TSK-17 at may naka-inflict pa na another curse sa kanya na mas malakas pa sa mga untouchables at yun yung curse na inilagay ni Beyond. Which means, aware na silang lahat ngayon na may less than half a day na lang na natitira itong si Benjamin bago mamatay. Rason kung bakit hindi nalungkot ang mga ito, bagkus mas lalo pang tumaas ang moral nila at mas gusto nilang mapabilis ang misyon as much as possible. Kaya dito guys, mas nilaliman pa ni Coventoba at nitong si Balsamilco ang explanation sa mga na-figure out nila. Dahil pareho nga silang naging under ng enemy, mas nakilala pa nilang mga ability nito. Unahin na natin itong si Coventoba. Once daw na mag-hit ng 2 digits, pwede na siyang makontrol, pwede nang i-take over ni Zhang Lei ang humahawak nito. Rason kung bakit nalaman niya nitong si Zhang Lei ang plano nitong sila Benjamin. At ang malala pa dyan, hindi daw siya sure. Once na tumaas pa ang digits, sabihin natin naging 100, naging 1,000, or baka nga kahit 50, baka mas malakas pa daw ang epekto nito. Kaya napapaisip itong si Coventoba, dapat niya ba itong bitawan? Or dapat niya ba itong hawakan pa rin para malaman kung anong effect nito? Ang utos ni Benjamin, hawakan niya lang dahil tutulungan naman siya ng kanyang mga kasamahan in the event na pwedeng maging out of control na naman siya.
Pagdating naman kay Captain Balsamilco guys, simple lang, alam na natin paulit-ulit na ito. Ang idinagdag lang dito ni Balsamilco nang nasa katawan daw nitong si Balsamilco si Hulkenberg ay nag-launch na naman ito ng panibagong arrow at hindi niya na alam kung nasa kaninong katawan na ito ngayon. Pero ang isa sa mga clues, isa sa mga confirmed na sigurado niyang way para ma-figure out kung nasaan nakasanib itong si Hulkenberg ay ang leaf, ang parabang feather na makikita sa kamay ng kung sino man na sinaniban nito. Nakita na natin ito before at sigurado ako yun ang hahanapin nila ngayon. Dahil matalino din si Hulkenberg, pwedeng linlangin pa sila nito. Pero once na makita nilang feather na yon sa kamay ng kahit na sinong individual, i-execute nila yon on-site para hindi na ito makatakas. Then after that, since wala nga si Zhang Lei, wala si Lazarus, kinapture nila ngayon ang mga leader ng mafia families na under ng mga prince na yon. Ang leader ng Sha'ar, ang leader ng CU. At ayon dito kay Benjamin, kung hindi i-reveal ng dalawang ito ang lokasyon ng mga prince, hindi din nila ito pakakawalan. Na gusto niyang ang mga ito mismo mag-reveal ng lokasyon na yon. Pero paano na lamang guys kung maging sila nga ay hindi nila alam kung nasaan itong si Zhang Lei at si Lazarus. Then dito guys, para bang mag-undergo tayo ng quick summary ng kung paano pinaplanong patayin nitong si Benjamin ang lahat ng mga participants including himself na rin. Unahin na natin dito si Camila. Ayon dito kay Benjamin, nilason niya na din ito gamit ang TSK-17 which means sa loob ng 13 to 19 hours, mamamatay na itong si Camila. Currently gamit ang ability ni Muse na ang secret window, nakikita pa rin niya ito. Napakarami ng ipinapatawag nito na doktor, mga specialist, mga expert para alisin ang TSK-17. Pero ayon kay Benjamin, confident siya dito, hindi niya ito ma-undo. Mamamatay talaga siya. Then next up ay itong si Serednik. Wala daw talagang pakialam dito itong si Benjamin. In the very first place, hindi niya ito nakikita bilang isang tao. Isang hayop daw ito na nasa loob ng isang vessel na nagpapanggap na tao. At wala siyang pakialam kung kasali ito sa succession war o hindi. Papatay niya ito regardless of that. At sigurado din siya na after niyang durugin ang ulo nito, hindi na talaga ito makakasurvive. Pero alam natin ang totoo guys, may parallel universe itong si Serednik. And chances are, paikot-ikot na siya ngayon sa loob ng Black Whale nang walang nakakaalam. Pagdating naman kay Tsube pa at dito kay Tyson, wala siyang grudge, wala siyang kahit na konting galit sa dalawang ito. However, it needs to be done at hindi rin naman fit ang dalawang ito para maging susunod na king. Kaya sisiguraduhin na lang niya na after ng pagkamatay ng dalawang ito, magiging worth it ang kanilang sacrifice. From here on out, magiging mas maayos pa ang takbo ng Great Kakin Empire. Then, makakarating tayo guys kay Fugetsu. And oo, napakahaba ng dialogue box dito pero simple lang to guys. Alam niya na bagsak na si Fugetsu. Kulang na nga lang, magpakamatay na ito magsarili. Hindi niya ito kailangang patayin, at some point, mamamatay talaga ito. Dahil nakikita din nila na napakarami na daw ng mga evil spirits na pumapalibot kay Fugetsu. Dahil sobrang depressed na ito, at talagang para bang kinukuha na talaga ito ng kamatayan. At some point, pwedeng palabasin na lang daw nila ito na namatay dahil sa paglason sa sarili or ng TSK-17 dahil eventually mangyayari talaga yon. Dito din guys clarify ko lang, hindi talaga kinamumuhian nitong si Benjamin si Fugetsu at naawa pa nga siya dito. Hinihiling pa nga niya na in the next life, in case na ma-reincarnate daw itong si Fugetsu, sana ipanganak na lang ito sa isang normal na pamilya, hindi sa royal family na talagang hindi niya ginugusto. Dahil nakita naman natin, nagsasuffer lang siya dito. Then dito tayo guys kay Prince Wobble. Ayon sa kanya, papatawarin niya itong si Wobble at ang nanay nito na si Oito. In the event na talagang wala sa Black Whale si Wobble, dahil maging siya daw naiintindihan niya itong si Queen Oito, ina-acknowledge pa nga niya ito, in exchange sa wealth, sa pagiging parte ng royal family, isinakripisyo niya yung lahat para lamang sa kaligtasan ng kanyang anak. Hindi nga din daw niya may kakaya na kung siya yun, baka gawin din niya parehong bagay. Pero since alam naman natin na walang confirmation kung nasa loob ng Black Whale or nasa labas itong si Prince Wobble, it is still a threat. Kaya kailangan nila itong siguraduhin at dito magbabago ang mga bagay-bagay. Kung nasa labas ng Black Whale itong si Prince Wobble, bibigyan niya ito ng pardon. Hahayaan niya, papatawarin niya si Prince Wobble, si Queen Oito, ang kapatid nito na nag-scheme ng pagpalit ng mga babies. Hahayaan niya ito na hindi ikulong, hindi niya ito ipapapatay. I-exile lang nila ito. Kung baga parang bibigyan nila ito ng panibagong buhay. Pero in the event nga na nasa loob ng Black Whale si Prince Wobble,
papatay niya itong lahat. Hindi lang si Prince Wobble, si Queen Oito, kung hindi maging ang kapatid nito at ang baby ng kanyang kapatid. Lahat silang apat. Ngayon makikita naman natin ng mga individuals ang apat na princess na hindi niya pa malocate, hindi niya pa mapatay. Hindi pa siya sure kung mapapatay niya talaga. Nandito ang 13th prince na si Marayam na alam naman natin guys, currently nasa loob ng kanyang beast space or ng ability na kanyang Nen Beast na isang separated dimension. Hindi niya ito mapasok at binabalak nga niyang gamitin ang isa sa mga bodyguards niya para i-infiltrate ito. Ang dalawang prince, si Lazarus, si Zhang Lei na parehong hindi niya alam kung nasaan ang lokasyon at si Hulkenberg na hindi nga niya alam kung anong identity ngayon. Pero sobrang lakas ng kanyang willpower, ng determination niya na before siya mamatay, papatay niya din ang mga ito. Either sa pamamagitan ng isang Nen ability or ng TSK-17. Dahil buong buo talaga ang loob at ang desisyon nitong si Benjamin na ang plano niya ngayon, papatayin niya ang lahat ng mga prince. Wala siyang ititira na kahit isa. Dahil meron palang isang batas sa loob ng Great Kakin Empire na in the event na mamatay ang mismong lahat ng participants, walang matitira, ang current na nasa trono, ang current king na si King Nasubihoy Goro, ang pipili ng susunod na papalit sa trono. At ang pipiliin nitong si King Nasubi ay ang anak ni Prince Benjamin. Tama kayo nang narinig guys, may anak na si Prince Benjamin. At yun ang binabalak niyang susunod na magiging king na sasapian niya ng kanyang Guardian Spirit Beast, ng kanyang Nen Beast once na mag-merge na dito ang kanyang aura. Dahil ayon dito guys, confirmed, clear, at talagang walang kahit na anong alinlangan, ito talagang ability nitong si Prince Benjamin. Once na mamatay siya, ang kanyang Guardian Spirit Beast magme-merge, hahalo sa kanyang Nen, sa kanyang aura at magiging siyang isang literal na deity. Deity, nakakailanganin ng susunod na mga king hindi lang sa next generation, kung hindi, sa susunod pang napakarami pa. Hindi nakakailanganin ng seed earn ritual, hindi nakakailanganin ng succession war. Dahil once na ito na ang nagsisilbing spirit deity, si Prince Benjamin at ang kanyang Guardian Spirit Beast na ang susunod na pipili ng mga papalit sa trono. Meaning, hindi na kailangan ng succession war. Sila na nga hanap ng kung sinong worthy na papalit sa bawat king once na mamamatay na ito. Also guys, konting detail din na binanggit dito, may consciousness ang Guardian Spirit Beast, may consciousness din itong si Prince Benjamin na nangangahulugan after daw mamatay ng susunod na king, unang mamimili ay ang Guardian Spirit Beast, sunod itong si Prince Benjamin naman, sunod ng Guardian Spirit Beast, sunod si Prince Benjamin. Alternate sila ng pagpili ng susunod na uupo sa trono. At yun ang binabalak ni Prince Benjamin. Literal na naka-layout na, alam niya nang gagawin niya. Hindi daw masasayang mga sakripisyo dahil siya ang siguradong gagabay sa susunod na hari. Sisiguraduhin niya na magpa-prosper, mas uunlad pa ang Kakin Empire. At dito din guys, makikita natin ipapakita si Furikov na talagang ino-acknowledge niya. Tama ang mga desisyon ni Furikov, tama ang mga plano nito. At iba-bounce back nila ang curse nitong si Beyond. Siguro tatamaan si Furikov and chances are baka bumalik din yun papunta kay Beyond na mangangahulugan na napakalaki ng backlash nun. Maging ang kanyang nanay na si Unma, hindi niya papatawarin dahil ipinapapatay nga siya nito kay Furikov. Rason kung bakit after niyang makumpleto ang kanyang misyon, after niyang magawa na patayin lahat ng prince, papatayin din niya si Unma. And that is where the chapter ends. But don't worry guys, sa upcoming chapter 418, siguraduhin ko na meron tayong spoilers agad once na may release yun. Kaya, siguraduhin nyo nang naka-like, naka-subscribe at natin nyo ng bell button. It is the Updated Weeb and I will see you guys on the next one.